Pastor June from Equippers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling may balik sa kanila ang karapatang mabuhay ng marangal at malaya. Pinadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ng kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Una-muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.